ipipresenta. Naku po, madudurog ng husto. Etong si VP Sara Duterte mukhang malalim ang ginawang investigasyon ng prosecutor, mga kababayan, at nakausap nila ang witness doon sa hitman na nakausap ni VP Sara Duterte. Sino kaya ito? Mga kababayan, kasi ayon po sa balita, yan, sabi, actually binanggit ito doon sa pagdinig nung patapos na. Sabi, testigo sa umano'y hitman ni VP Sara, ihaharap ng prosecution. Inihayag ni Prosecution Counsel Amanda Ligutan na magpipresenta sila ng testigo kaugnay sa umano'y pagkuha ni Vice President Sara Duterte ng hitman para ipapatay ang ilang opisyal. As to the alleged hitman, Your Honor, yes. Sagot ng ligutan ng tanungin ni Senator Judge Bam Aquino. Mga kababayan, ito po yan. Magpipresenta raw ang prosekusyon ng kanilang testigo kaugnay sa umano'y hitman na nakausap ni VP Sara Duterte noong bantaan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero depensa ng mga abogado ng bise, taken out of context ang pahayag ni VP Sara. Ang bise pa raw ang may threat noon sa kanyang buhay Wow. na nagbanta umano sa Pangulo. Okay. Nagtanong si Senator Judge Bam Aquino, ang testigong si NBI Agent Mark Carilong, kung iniimbestigahan din nila ang hitman umano ni VP Sara na sinabi niya sa kanyang online press con video. Hindi raw ito bahagi ng kanilang investigasyon, pero ang prosekusyon magpipresenta raw ng kanilang testigo kaugnay ng umano'y hitman ng bise. Pakinggan po natin ang kanilang pahayag. Okay. Did you also investigate the presence of the hitman that was being Mamaya ba mentioned narita? in the videos of the Vice President? I was only tasked for the video, sir. Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? Okay, wait guys. Tandaan niyo po yung tanong sa kanya, ano daw ba yung task kay Agent Calilong? Ang sabi niya, mga kababayan, ang task lang niya ay i-preserve yung video. Imbestigahan yung video. Pero hindi po tungkol, mga kababayan, doon sa hitman. Okay? Wala siya doon. Hindi yun ang kanyang task. Which is magagamit yan mamaya doon sa narrative, mga kababayan, nitong si Alan Peter Cayetano. As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Yes. So kayo, Mr. Calilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan. Wala kayong alam As tungkol for the dun hitman. sa presensya ng hitman. Yes, Your Honor. Buwelta So naman. ayan ha, mga kababayan, ihaharap daw yung witness doon sa hitman na nakausap ni VP Sara Duterte. Ang tanong, sino kaya, mga kababayan? Okay. Meron ba kayong idea kung sino yung sinasabi dito na testigo about sa hitman na nakausap ni VP Sara Duterte? Sige nga, mga kababayan, kung pare-parehas tayo ng nasa isip, di ba? Oh, your guess is good as mine. Sigurado ako niyan. Alam nyo po ang sagot. Sino kaya? Yung nasa isip nyo lang, di ko muna sasagutin yan kung sino po ang nagsabi ng tama. Pero gusto kong makita kung sino ang nakaisip ng tama. Kung sino yung tao na witness na kukunin ng prosecution para humarap, mga kababayan. Isa sa mga jelalay niya, sabi ni Pascachi Madriaga, uy, pwede. Madriaga, Goteza. Okay, tingnan natin Pero mamaya ko na ibibigay sagot ko, Madriaga daw, sabi ni Zen Malenan. Madriaga. Base dun sa kanyang affidavit, may tama kayo dyan, di ba? Letter M. Caramil, Madriaga. Kasi yung nagets ko na kung bakit. Pero ako may ibang sagot, mga kababayan. Guess ko si Madriaga. Puro kayo si Madriaga. Pero iba yung sagot ko, mga kababayan. Iba yung sagot ko. Mamaya. Okay, sige, alam ko na. Mga sagutin nyo.
puro Ramil Madriaga. Ang isa pang abogado ng bise na si Attorney Mark Binduan, taken out of context ang mga sinabi ng bise sa banat niya umano sa Pangulo. Wala rin daw ebidensya na may nakausap na assassin ang bise. Okay. Giit pa nila, na-trigger lang daw ang bise dahil sa sinasabing Operation Romanov o banta sa buhay ng mga Duterte kaya nagbanta rin siya sa Pangulo. Ito ang paliwanag dyan ng abogado ng bise. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context Oh? and tried to exaggerate them. Uh-huh. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And Oy, grabe naman, 25K ang price. Wala ako doon. As of the moment, guys, di pa nga ako nakaipon ng pambayad ko ng bahay. was unconventional, it was justified. Aha. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Okay. The NBI's own records prove this. Okay, so sabi ni Attorney Mark Binluan, mga kababayan, nasabi lang daw ni BP Sara Duterte ang ganong mga pahayag, hindi bilang BP, bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang kapatid. Dahil daw sa Oplan Romanov. Ngayon, ang tanong dyan, maraming mga nagsasabi ng mga expert, Teka lang. Okay? Ang sabi nila, mga kababayan, kailangan patunayan ng defense na meron talagang pagbabanta sa buhay ni BP Sara Duterte. And it appears na mahirap patunayan yan. Una, mga kababayan, where is the, what do you call, mga kababayan, the police report? Or sabihin natin kung sa mababang kapulungan lang, mga kababayan, nasaan ang iyong blatter? Nasaan ang police report? 'Di ba? Nasaan ang report ng iyong mga tawag dito ng mga tao? 'Di ba? Na ikaw ay merong pagbabanta sa iyong buhay. And isa pa, mga kababayan, it was not the president or mga kababayan, 'di ba? Hindi sa kanila nanggaling yung Oplan Romanov. It was, mga kababayan, ito po ay nanggaling mismong sa bibig nitong si Baste Duterte during the Maisog Rally on January 2024. Na sinabi niya po, mag-ingat, sabi niya gano'n kay Pangulong Bongbong Marcos, tandaan mo, maybe you could, sabi niya, baka pwede mong isaalang-alang, 'di ba? Yung Oplan Romanov, yung kay Mussolini, yung mga sinasabi niyang gano'n. 'Di ba? Sa kanila nang galing yung context na yun Tapos sasabihin nila, mga kababayan, kaya daw nasabi ng pangulo ng pangalawang pangulo yun dahil sa pag-aalala sa pagiging magulang na baka may mangyari daw sa kanyang anak, may mangyari sa kanya, may mangyari sa kanilang mga kapatid. Aray ko. Sila nga tumahilig magbanta. At saka paano mo papatayin ang isang taong 400 po, mga kababayan, ang kanyang security? Very impossible naman ata. Diba? At again, kapag ikaw po ay may pagbabanta, ang una mong gagawin ay pupunta ka sa right agency to help you. Blatter, police report. 'Di ba? Oh, 'yun ang una mong gagawin. Pero etong sinasabi ni BP Sara Duterte, napakalabo po nito. Kaya sabi ng mga expert, wala. Lalo silang nalaglag dito. Hindi nila nasira ang credibility ng witness. Kahit sabihin natin na puro technical lang ang pinag-usapan doon, kasi nga, mga kababayan, kapag mahina ang depensa nyo, tandaan nyo palagi sa isang pagdinig, kapag mahina ang depensa, dadaanin sa technicality. Kasi yung technicality, maraming maraming nadidismiss ang kaso. Okay, ito, mga kababayan, isang halimbawa na kaso
ng anak ni Boying Rimulya. Ako naniniwala. Yung anak ni Boying Rimulya, no? Sa akin lang palagay talaga naman mga kababayan, totoo yung kanyang yung tungkol doon sa marijuana. Okay? Yung mga high grade na mga kush. Kaya lang dahil sa technicality at maraming nangyari niyan doon sa PIDEA dati. Hindi kaya tawag dito kila Mark Anthony, 'di ba? Puro technicality. Kasi mishandle po nila, mga kababayan, yung yung ebidensya. So ngayon, yan ang ginagamit ng kampo. Teknikalidad. Gusto nilang masira yung ebidensya na ito po ay hindi urig, na ito ay tampered. Mautak si John Mark Calilong. Aray ko. Hindi sila nakalusot. Okay? So, ngayon, hinahanap nila nasan daw ang ebidensya. Nasan daw yung pagpapatunay na si Sara Duterte ay mayroong kinausap na assassin. Si Marcoleta nga nakulong. Nanggaling sa kanyang bibig. 'Di ba? Ang mga ginamit sa kanya. Si Sara Duterte pa kaya? Mga kababayan, at ang usapan dito, hindi lang pangkaraniwang Pilipino. Ang pinag-uusapan dito, presidente ng Pilipinas na pinagbabantaan ng Vice Presidente, first time in the history na ang Vice Presidente ay nagbanta sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker. Ngayon lang nangyari yan, mga kababayan. At saan mong mundo hahanapin na ang isang assassin or ang Vice Presidente nakipag-usap, kumontrata ng assassin ay mayroong black and white? Diba? Wala po kahit sino man na assassin, mamamatay tao, na pipirma po ng kontrata, ilalagay niya yung tunay niyang pangalan, ilalagay niya yung edad, yung address, at ilalagay niya po mga kababayan yung kanyang sariling pirma. Aray ko. At ilalagay doon kung magkano ang kontrata. Walang ganun. Diba? At isa pa, ang punto pa dito, ang Vice Presidente, bakit siya nakikipagkaibigan sa isang mamamatay tao? Aray ko. Dapat nga yun pinapahuli. Bakit meron siyang kaibigan? Ano to mga tirador nila? Pag may gusto silang ipapatay? Malaking question yan. Diba? Napakalaking question yan. Ngayon, pumapasok yung tanong. Ibabalik ko yung tanong kanina. Sabi nyo, sa palagay nyo, yung taong ihaharap ng prosecution na witness sa witness po doon sa nakausap ni Inday na assassin, sabi nyo si Ramil Madriaga. In fact, may tama din kayo sa palagay ko. Okay? Kasi lumabas naman yung dokumento noon na mga kababayan na talagang nanasaan na ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako, simple lang ang sagot ko. Zulaika is the key. Aray ko. Zulaika is the key. Oo, bakit kanyo? Mga kababayan, si Zulaika ang dahilan ng pagtitrigger ni Sara Duterte. Kaya siya nagbanta, nagbumura. PI kayong lahat. Una na mo, una na mo. Ganun siya, di ba? Oh, nandun si Zulaika at that time Kasi kailangan patunayan, mga kababayan, na totoo yung video. Di ba? Kailangan patunayan na totoo yung pagbabanta. At kailangan patunayan na totoong sinabi ni Sara Duterte ang mga kataga na yun. Kaharap niya po, katabi niya si Zulaika. Aray ko. So, palagay ko, si Zulaika po ang key. Diba? Would you agree, mga kababayan, na ang kanila, nung sinabi na ihaharap ang witness, diba? Sa nakausap na assassin ni Sara. Aray ko. Oh. Sinabi ni, kumbaga, kunwari ako si Sara. Andito si Zulaika.
Ako yung nagsabi nun. Di ba witness na yan si Zulaika, mga kababayan, na sinabi ko yung mga bagay na yon. Di ba? Huwag ka mag-alala, ma'am. May nakausap na akong tao na kapag may nangyari sa akin, ipapatay mo si Bongbong Marcos, ipapatay mo si Lisa Marcos, at ipapatay mo si Martin Romualdez. Aray ko. Di ba? So si Zulaika yun. Ang ihaharap nila. Oh. Sabi ni Ron Reyes, probably. Pero probably, tama din kayo na si Ramil Madriaga. 'Di ba? Pwede rin naman yun. Tama din kayo dyan. Pero again, mga kababayan, that's my conclusion. 'Di ba? Conclusion. Oh, 'di ba? Made of rubber and silicone, sabi ni Royal November. Tama ka, Sir Zulaika. Ka-GP, alam na natin na ang Duterte may death threat, death squad, hindi maipagkakaila na sabi na yan ni Matubato at Las Cañas, kaya ganyan ang sabi, ang asal ng BP na yan at malakas ang loob yan ang mga bayaran ng mga Duterte. Sabi ni Angel Melendez, may tama ka, sir. Hindi tama sa utak, ha? Salamat kay Butanding Roque. 3 counts of grave threat yung ginawa ni Lustay. Sabi ni Maria Palisok, possible, possible. Pwede si Zulaika, malaking T. Right siya ang witness. Agree, pwede, tama siya talaga. Si M po. Okay, sabi ni Cherry Bill, si M daw, si Madriaga. Aray ko! Hitman na siya ni Ramil Madriaga, Sir GP. Sino? Hitman niya? Hitman niya si Ramil Madriaga. Oo! Pwede. Mga kababayan, naku po pero tingnan natin, kabang-abang talaga yan sa Martes. Alam natin, mga kababayan, na inaabangan ng taong bayan yang Martes. 'Di ba? Meron pag isang witness kasi na ilalabas. Pero medyo hindi ako siguro doon sa mga susunod. Pero papakinggan pa rin natin. Pero alam naman natin yung pwedeng talagang si Sara Duterte ay talagang mag-init, di ba? Alam natin, huli natin kung sinong tao, mga kababayan, yung pwedeng mag-push ng trigger dito kay Sara Duterte. And it is Zulaika Lopez, mga kababayan. Ay, sorry. Sorry. Baka nga si Caramil yung kinausap ni Saltik. Hindi. Malabo yung sinasabi nyo na si Ramil ang kinausap ni Saltik. Bakit kanyo? 2024, mga kababayan, nangyari ang press conference. Nakakulong na yan si Madriaga at that time . So, ibig sabihin, hindi na sila close. 'Di ba? Pero pwedeng hitman din si Caramil. 'Di ba? Ang tanong kasi dito, ang pinag-uusapan, ihaharap daw ng prosecution ang testigo sa umano'y hitman na nakausap ni BP Sara. 'Di ba? Habang nagsasalita si BP Sara, yes ma'am, huwag kang mag-alala sa buhay namin. May nakausap na akong tao na kapag ako ay may nangyari sa akin. 'Di ba? Ang katabi niya si Zulaika. So sa palagay ko si Zulaika. Hindi naman pinag-uusapan dyan kung sino talaga yung nakausap na hitman. 'Di ba? Kasi yung mahirap hanapin yun. Wala talagang aamin . Aray ko. Walang aamin. Ikaw ba, kung ikaw yung nakausap ni BP Sara Duterte, susuko ka ba? Pupunta ka doon at sasabihin mo, ako po yung nakausap ni BP. Ako po yung kinontrata niya. Siyempre hindi. Hindi nila gagawin yun. Diba? E di nahilamusan na sila. Nahubaran na sila. Kung kanilang trabaho yun. Tapos pag natanong yung witness na yun, ilang taon ka na nagtatrabaho, ilang taon ka na ganyan ang trabaho mo, ilang taon ka nang inuutusan ng mga Duterte para gawin yan, baka nahalungkat pa lahat ng mga ng mga tinatago ng mga Duterte kapag nangyari yun. Aray ko. 'Di ba? So malabong si Ramil yung sinasabi nyo na witness doon sa nakausap na hitman. Pero pwede rin, mga kababayan, kung hindi na sila goods ni Ramil at nasa kulungan,
mga kababayan, dahil marami ring alam, etong si Ramil Madriaga, maaring yung kakilala niya na hitman ay nagsabi kay Karamil. 'Di ba? Oy Brad, ako yung kinakausap ako ni BP. Meron daw ipatitira. O something like that. Pwede nga. Pwede yun, pwede. 'Di ba? Hindi naman natin inaalis yung mga possibility na yun. Pero ang akin lang, kung bibilisan natin yung utak, si Zuleika talaga ang naiisip ko. Kasi pinatawag, 'di ba? Pinatawag. Hindi naman siguro coincident na si Zuleika pinakita sa screen ng defense, tapos biglang-bigla, mga kababayan, ay ipapatawag siya ng prosecutor, 'di ba? Ng prosecution. Kasi ang sabi dito sa pre-trial pa lang nila ay talagang nakahanda na inilista nila si Zuleika na kanila pong gagamiting witness. Okay? So ibig sabihin, hindi yan coincident na nakita nila si Zuleika sa screen and then ipapasabi na nila. Hindi. Alam na nila from the beginning na ipapatawag nila si Zuleika. Oh. Meron mang nakausap o wala si Sara, hindi dapat na sinabi ipapatay. Tama naman yun. 'Di ba? A threat is a threat. Kaya nga dyan nabukalkal itong si Alan Peter Cayetano eh. Aray ko. 'Di ba? Pero again, mga kababayan, ang inyong guest ay si Ramil Madriaga, ang witness kung sino yung nakausap o ni BP Sara Duterte na assassin. Ako naman ay si Zuleika. Okay? So, tingnan na lang natin kung sino yung lalabas dyan. Baka mamaya magulat kayo. Si Mami Pebbles pala, no? Si Mami Pebbles pala yung ipinatawag. Aray ko. Wala pala dun sa mga binanggit natin. Okay. Lipat naman tayo, mga kababayan, dito sa next topic natin. Ito naman ang pag-usapan natin.